taglay sa pagsilang ng Panginoon. Alin at magdiwang sa Diyos na banal, purihin siya tawitan. Kanyang kaluwalhati ay hayag sa ating tuwa't kagalakan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama po ng inyong mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito. Espesyal po nating ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito at kahapon. Yung aking namayapang ina nagdiwang ng birthday kahapon. Ganon din po kila Captain Benbong, Father Russell Matuloy, at sa inyong lahat na naririto ngayon at sumusubaybay sa atin na nagdidiriwang ng inyong kaarawan. Ganon din po yung mga nagdiriwang ng anniversary, wedding anniversary ngayong araw na ito, lalo na dun sa parents ni Sister Maffel, member ng ating devotion promotees, at sa inyo pong lahat na may mga sari-sariling petisyon. Sama-sama po tayong magdiwang, magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng Mahal na Birhen at ni Santo Padre Pio. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng patawad sa Diyos sa mga nagawa nating kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami ginagawa mong mga bagong nilikha sa pamamagitan ng anak na naging aming kamukha. Ipagkaloob mo sa amin ang pagpapala na kami maging gaya niyang dakila, pakundangan sa kanyang pag-ako sa aming dalita, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid,
Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita ni numan na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin natin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring anhin ng Diablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw, Sion, ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kaniyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kaniyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo pong lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Bayang nasa kadiliman,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanalitili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabi, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan, na inyong pinatututuhanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Ang sugo lamang akong mauuna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayon din naman, lubos ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangang siya ay maging dakila at ako na may mababa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Marami na ang pag-aaral na nagsasabi or research or studies na nagsasabi na isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng maraming health problems, hindi lang ang kabataan, kundi ang tao ngayon, ay hindi dahil physiologically ay meron talagang problema. Ang sabi nila ay ang nakadadagdag ng malaking suliranin ay yung tinatawag na mental, emotional, and psychological problems. At yan ay nababasa ninyo sa dyaryo, sa social media. Nakakapangilabot na kayang pumatay ng isang tao at ikulong o itadtadin ng hiwa-hiwalay, ilagay sa Durabox at itapon sa dagat. Yan, nung isang araw merong news na ganyan. Nakakalungkot din ang tumataas na bilang ng suicide cases. Hindi lamang po dito sa probinsya ng Batangas, kundi dito sa atin. At ang mga biktima niyan ay ang mga kabataan. Tumataas din ang bilang ng HIV cases. 550% nitong mga nakaraang taon. And for sure, marami din sa mga kabataan ngayon at marami din sa inyo. At marahil ay ang ilan sa inyo ay naririto ngayon na mayroong mental, emotional, and psychological or anxiety problems. Gusto natin sa pagharap natin sa bagong taon, tayo ay mapayapang haharapin nito. O gusto natin na sa pagsisimula ng taon, gusto natin na payapa at kulang tayo sa pagharap nito. Bakit ba nangyayari ang ganito? Bakit o paano ba mangyayaring ang magiging disposisyon natin ay ganito sa loob ng buong taon nang hindi tayo ma-stress, nang hindi tayo magkaroon ng problema? Ang susi, mga kapatid, ay walang iba kundi sa pagtanggap natin sa katotohanan ang Diyos ang may kontrol, tayo ay magpapailalim lamang. In other words, lumagay tayo sa tamang kalalagyan natin bilang tao. Do not play gods or do not play the role of God. Kapag ginawa natin yan, it will surely affect our mental and physical life
Makakadagdag yan sa ating stress, makakadagdag yan sa ating mental problem, at sa marami ng pinoproblema natin na pwedeng magdala sa atin sa depression or kung anumang sakit. Bunga ng pag-a-assume natin ng isang identity na hindi naman talaga tayo. Nakakahanga ang halimbawa ni Juan. Ang laki ng tukso ka sa kanya to assume a role that is not actually his. Ang laki ng temptasyon sa kanya na mag-pretend to be Christ para hangaan at i-praise ng mga tao. Pero malinaw kay Juan kung sino siya at bakit siya isinilang sa mundong ibabaw. Alam niya na hindi siya ang Kristo, alam niya na hindi siya ang sinugo, at ginagampanan niya ang lugar o ang role na para lang sa kanya. In other words, si Juan ay isang magandang, o si Juan Bautista ay isang magandang halimbawa sa atin bilang mga Kristiyano upang mabuhay tayo ng mapayapa, upang mabuhay tayo ng maayos at nang hindi tayo puno ng alalahanin sa buhay. Sa pagsisimula ng taon at sa pagharap natin sa bagong taon, ito ang ipinapahayag sa atin ngayong araw. Tumayo tayo sa dapat nating kalagyan. Huwag tayong magdiyos-diyosan, hindi natin kayang solusyonan lahat ng alalahanin at problema natin araw-araw. Dahil tayo tao lamang. May mga bagay na dapat nating ipaubaya sa Diyos. Let God and let go. Lagi ninyong naririnig yan. Ang problema sa atin, gusto nating kontrolin ang lahat. Ayaw nating i-let go ang mga bagay na out of our control. Ang gusto natin, kung minsan, kung ano yung iniisip natin, yun din dapat ang ipapakita sa atin ng ibang tao. Yung isip ng ibang tao, yung behavior ng ibang tao, yung thinking ng ibang tao, yun ang mga bagay na hindi natin control. Yung mga nangyayari pa bukas, hindi natin control yan. Ang tangi nating control ay ang sarili nating pag-iisip at ang sarili nating pagkatao. Kaya lumagay tayo sa ating kinalalagyan. Ipagpaubaya na natin sa Diyos ang kinabukasan. Kung tayo'y may utang ngayon, magdasal kay Lord. Lord, tulungan mo po akong makahanap ng pambayad sa aking utang at palalayasin na po ako ng nirerentahan kong apartment. Yun lang ang pwede nating magawa. At, syempre, kumilos at magsumikap para makahanap ng pagkakakitaan. Di naman pwede na humihingi tayo kay Lord, nakabulagtakal at nakahilata ka maghapon. Walang darating na biyaya sa isang taong tamad. Ang isang taong walang pagkukusa at isang taong umaasa na lang sa tulong ng iba, kailanman ay hindi deserve. Ang tulong ng iba dahil unang-unay ang problema niya ay ayaw niyang tulungan ang kanyang sarili. Huwag tayo magkaroon ng beggar mentality. Sapagkat hindi naman tayo isinilang na ganoon. Isinilang tayo, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan at imahe. Ang Diyos is an intelligent being. Gamitin natin ang ating isip. Gamitin natin ang isip sa tamang pagpili.
At bilang tao, bilang nilikha, i-assume natin yung role ng para sa atin. Pag hindi para sa atin, huwag tayong asumera or asumero. Pag hindi ka tunay na asawa, huwag kang mag-assume na parang tama ang iyong ginagawa at parang ikaw ang tunay na pamilya. Matapang ka pa sa original family na parang ikaw ang may karapatan. Pag ikaw ay hindi boss at ikaw ay staff sa opisina, huwag kang mag-asta na parang ikaw ang manager. Na kung mautusan mo yung kapwa mo trabahador, ay parang daig mo pa ang manager. Kapag ikaw ang hindi nagdidesisyon, huwag mong pangunahan ang mga decision makers. Kapag ikaw ay nilikha bilang tao, huwag kang mag-assume ng isang identity na ikaw ay parang Diyos. Lumagay sa dapat kalagyan. Yan ang modelo na ipinapakita sa atin ni San Juan Bautista. Siya ay sinugo ng Diyos bilang tagapaghanda ng Panginoong Hesukristo. At siya ay nabuhay at siya ay isinabuhay ang role bilang tagapaghanda. Dahil siya ay may dalawang katangiang pwede nating maging gabay sa pagsisimula ng ating bagong taon. Mapagpakumbaba at mapanalangin, mapagdasal. Mga kapatid, lagi sanang maging bahagi ng buhay natin ang pagpapakumbaba at pananalangin at pag-asa sa Diyos upang huwag tayong maligaw. Huwag tayong masyadong mataas ang lipad. Dahil ang mga taong mataas ang lipad, kung bumagsak ay lagapak. Kung ano lang yung para sa atin, yun ang pasalamatan natin. Huwag nating asahan ang hindi pa sa atin at hindi pa dumarating. Huwag tayong mag-assume ng isang identity and role na hindi naman para sa atin. Bilang Kristiyano, tayo ay dapat maging kawangis at kalarawan ng Diyos. At yun ang ating pagsumikapan. Huwag na tayong mag-assume ng iba pang identity and role sapagkat yun lamang naman tayo. Umasa sa Diyos. Araw-araw. Yung mga bagay na hindi natin kontrol, ipaubayan na natin sa Kanya. Tomorrow is yet to come. Huwag nating alalahanin yung bukas. Ang alalahanin natin ay ang ngayon. Ipaubayan na natin yan sa Diyos. Katulad ni Juan Bautista. Nawa, sa paghahanda natin sa pagbibinyag ng ating Panginoon, in the spirit of Christmas, maging totoo tayo bilang mga nilikha ng Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo na, nasa Belen, tayo nasa Belen. At doon kay Sarah
Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahainan na aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon ngay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbong. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kamulian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. In excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning sa isang dampa sa bukid. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Doon ay may isang duyan, tagpi-tagpi parang nakahiga isang sanggol na lupang kaakit-akit. At sa pook ay dumalaw iyong tatlong sultan. Tagapanay hulot, maktan may dala ng akinaldo. Gloria in excelsis Deo. Gloria
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Heavenly Doctor, immolated Lamb, Good Shepherd, who gave His life for the flock whom He loves. We adore You, we believe in You, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us Your Spirit. Open us to hope, Lord. Adore You, we believe in You, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us Your Spirit. Open us to hope, Lord. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloobong pangsamantala, makamta namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ilan lang pong paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Pagkatapos po ng banal na misa ay isusunod agad ang liturhiya ng pagpapagaling. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Diyos na nagmahal, tanda ni Jesus ay namalat sa Kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay ninaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpapagaling ng may sakit, ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang na ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Atin pong dadasalin ang sabay-sabay, Padre Pio, Taga Pietrelcina, Monghing Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin to sa pagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Iyuyuko niyo po ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas na may ng relikya ni Santo Padre Pio habang dinadasal ko po ang mga angkop na panalangin. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa niya kayo ng Diyos sa kainyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Ngayon po ay ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga gamit sa pananalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapalalo ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon na mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mahamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mahamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po nito ay pwede kayong mag-alay ng mga rosas o bulaklak kay Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Padre Pio, Padre Pio, maraming salamat sa awat tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo. Available pa po ang ating mga rosas sa ating extension. Ang pulang rosas po ay para sa ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. At ang atin naman pong puting rosas ay para sa ating mga pasasalamat sa Diyos. Maraming salamat po.